Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay wrap around na skirt po. Dito po ay gumuhit ako ng isang straight line at mula po rito ay isukat po natin yung 1/4 ng ating waistline, 6 and 3/4 at 1 inch po na dagdag para po sa dart. Ito po ay pwedeng walang dart, pwedeng meron, pero kami po ay naglalagay. Dito po ay hatiin lang natin mula po rito sa dinagdag natin na 1 inch para sa dart. Mula po doon ay hatiin lang po natin yung ating tape measure hanggang dito po sa center. At mula po sa center ay sumukat po tayo ng tig half inch. Kung ano po yung sukat ng center, ay dun din po ang lalagay natin dito. Sumukat lang po tayo ng 5 inches para sa ating dart. Pagdating po dito sa center ng ating skirt, ay magbabalang po tayo ng half inch. At mula po dito, erase na po natin to para hindi kayo malito yung 1/4 ng ating waist. Mula po dito ay i-shape lang po natin. Ngayon po, mula dito sa center, sa dulo po ng ating waistline, ay magbabalang po tayo ng 7 inches para sa ating hip line. Dito po natin isukat yung ating 1/4 ng ating hips. Ito po ay 8 and 3/4. Dito po, nagdadagdag kami ng 3/4 para po hindi hapit yung ating skirt. Saka po natin to i-connect. Mula po dito, ay sumukat po tayo ng length po ng ating skirt na 30 inches po. Dito rin po. Ito po ang susundin natin, itong nasa ibaba na po. Dito tayo susukat ng 30 inches. Hanggang sa makarating po tayo dito sa center. Ngayon, para po makuha yung side seam po, ay ilagay lang po natin dito yung ating ruler. Straight lang po natin. At dito naman po ay i-connect lang po natin to para sa ating pong laylayan. Ito na po ang ating center back. Folded po ito. Para naman po sa ating front naman ng ating wrap around, ito po ay sumukat lang po tayo ng 5.5 inches. Maaari nyo po itong bawasan kung nais nyo. Kami po ay
5.5 po yung aming nilagay na pinaka overlap po ng ating skirt. Ilagay lang natin sa ibabaw yung ating ginawang pattern at dito po ay i-clip muna natin. Lagyan na rin po natin ng pin sa gilid. Dahil may lining po yung ating gagawin, dito po ay mag-a-add lang po tayo ng 1.5 inches. Ito po ay para sa fabric. Pag tinabas po ay malalaman ninyo kung bakit ganun po. At sa lining naman po ay magbabawas din po tayo ng 1.5 inches po, paloob naman. Ito po ay sa lining. Saka po natin tatabasin. Sukat po natin dito sa kabila yung ating ginawa. Sa lining po ito. Kaya po natin pinasobrahan nito at binawasan natin tong sa lining. Ito na rin po kasi ang pattern ng lining. Para hindi po kayo malito, isa lang po yung ginawa natin. Ngayon po kasi kapag tinahi po ito ay ganyan po ang gagawin natin. Ngayon, yung sobra po rito ay atin na pong gugupitin. Para po hindi nakikita yung lining po dito sa laylayan po ng ating skirt. Kapag mapapansin nyo, wala pong hem dito, kundi nandito po yung lining, kadikit po ng fabric. Ang gagawin naman po natin ay yung ating waistband po. .27 po yung ating sukat ng ating waistline. Ngayon, hatiin lang po natin yun sa dalawa. Kaya 13.5 po.
Bali, ito po yung ating pinaka-center ng ating waistband. Mula po rito sa center, ay sumukat lang po tayo ng 13.5. At yung overlap po natin, idagdag po natin yun. 5.5 po yun. At yung pinaka-ribbon po natin, ay kung ano po yung nais nyong haba, lagyan po natin ito ng 16 o 17 inches na po. Ang lapad po ng waistband po natin ay 2 inches. Kaya doblehin po natin, yun po ay 4 inches. Kaya po doon hanggang sa dulo, ay fold na lang po natin to. Saka po natin ituloy yung pagsukat po ng 4 inches. Ito po ay wala pa po itong allowance. O ay waistband. Para naman po sa ating facing, dahil para hindi makita yung lining po natin, ay lalagyan po natin ng facing itong ating overlap. Hindi na natin to ipofold dahil baka malito na kayo, kaya maglalagay na lang po tayo ng facing. Kung ano po yung sukat po nito. At ito po ay hanggang dito lang po yan dahil nagbawas po tayo rito. Kung ano yung binawas po natin dito, yan po, ay ganun din po yung ibabawas natin dito. 3 and 1/8. Straight nyo lang po mabuti para maging maayos din po yung ating facing. Ibakatin po muna natin itong ating overlaps para makuha natin yung pagbawas po ng 3 inches po dito. Bali, ito po yung center front. Facing po. Ito po ay fabric. Ngayon, kung anong nais yung lapad ng facing nyo, kung malaki naman po yung fabric nyo, ay mas malaki po ang magagawa ninyo. Kami po ay 2.5 ang aming ilalagay na sukat po. Fold lang po natin para mas madali po sa pagsukat.
Ito po yung upper. Baka malito po kayo. Ito po yung lower po natin. Ito po yung sa may laylayan. Ito po yung sa may waistline. Kompleto na po yung ating pattern. Ito po yung back po natin, folded po yan. Ito po yung center front. Cut 2 pieces po ito. Ito po ay cut 1 piece lang po dahil naka-fold po ito. Ito po sa ating facing. Ito po ay cut 2 pieces po. Sa ating waistband, ito po kung kulang po tayo sa fabric at hindi kasya, ay pwede nyo po itong putulin at idugtong-dugtong na lang po. Ito po ay folded. Kung hindi kaya i-fold, ay kapag folded po ay 1 piece lang po. Pag hindi po kaya ay i-cut po ninyo ng 2 piraso po. Kung hindi pa, kahit na nasa sa inyo po yung kung saan po abot yung tela po. Saka po natin to i-lay out po sa fabric. Bago po natin i-lay out sa fabric ay i-mark po muna natin itong ating dart. Kinopya ko lang po ito. Ito pong pinaka ibabaw at dito po ay mark lang po natin dito sa pin po. Ngayon ay maaari na natin po itong i-layout. I-layout ko na po ito sa ating fabric, itong ginawa nating pattern. Ito po ay folded yung ating center back, kaya nilagay din po natin sa ating folded na fabric. Nilagyan ko na rin po ito ng mga sewing allowance na tiga half inch, paikot po. Gayon din ito pong ating front ay nilagyan din po ng sewing allowances po na tiga half inch. Gayon din po itong ating facing. Ito po ay nakaikot ng half inch din po at gayon din po itong waistband po natin. Mapapansin po ninyo na sobra po itong ating pattern kaya ito po yung pagdugtong para sa ating facing. Ito naman pong ating waistband ay dito natin kukunin yung ating pandugtong para sa ating waistband para po ma-eksakto yung sukat. Ito po ay tatapasin ko para mamaya po sa ating lining ay gugupitin po natin ito. Dahil hanggang dito lang po yung ating pattern ng lining, pero lalagyan po natin ito ng allowance, sewing allowance na half inch din po paikot. Gayon din po dito sa front, gugupitin din po ito at lalagyan din po ito ng half inch na allowance, paikot din po yun. Wag po ninyong kalimutan na i-mark po yung ating dart sa back, gayon din po sa front. Ang pag-layout po ng pattern sa lining ay ganoon din po, magkabaligtad lang po para magkasya po yung ating tela at mas makatipid po tayo. Ang nakonsumo po natin na sukat ng tela ay mula po rito hanggang dito po ay sobra po ito sa 1.5 dahil hanggang dito pa po yung 1.5
At hanggang dito lang po yung nagamit natin. May sobra pa po tayo ng mga 5 inches po sa isa't kalahati. Gugupitin ko lang po ito lahat, pati yung sa lining, at tatahiin na po natin. Tahiin po muna natin tong ating mga dart. Lahat po ito. Ngayon, maaari na po nating itahi yung mga side seam po. Ngayon, pwede na po natin itong tahiin, itong gilid po ng ating skirt. Nilagyan ko lang po ng pin para hindi po malikot yung ating fabric, yung ating tela. Yung lining naman po, ang isusunod natin, kapareho rin po nun. Kaya lang po, itong ating lining, dito po ay mayroon po tayong kinak na facing. Unahin din po muna natin yung ating dart. Ito po yung facing na pinin ko na po. Nilagyan ko po ng fusible na pilon. Ito po ay pwedeng wala, pwedeng mayroong facing.
kung ano po yung nais po ninyo. Lalo na po kung ang fabric na gagamitin po ninyo ay makapal, ay halos hindi na po kailangan ng facing. Ito po ay papasadahan ko lang po paikot, gayon din po yung kabila, at tatahin din po natin to sa gilid o sa side seam po itong ating skirt. Ganun din po yung gagawin din natin, papasadahan din po natin, at pag natapos po natin itong pasadahan, ay ididikit din po natin ito dito sa back ng ating skirt. Pareho rin po sa ginawa natin kanina do sa ating pinaka-fabric po. Hindi na namin papakita dahil pareho rin po ang ating gagawin. Pinalansya ko na po yung mga pinagtahian natin sa gilid. Gayon din po, ito po ay pinin ko na. Pinagsaklob ko po yung lining at yung fabric po natin. Pero uunahin po nating tahiin ay ito pong ating laylayan. Pagkatapos po ay isunod naman natin na tahiin yung ating front ng ating skirt po. Gayon din po sa kabilang gilid ay tahiin na rin po natin.
Nilagyan ko lang po ng pin itong waistband para makita natin yung sukat po. Ngayon, pwede na po nating i-top stitch. Magkabila, ito pong facing po natin. Sa facing po tayo magta-top stitch ng 1/16. Itutin po natin yung mga sinusunod na sobra sa fabric po natin. Saka po natin baliktarin. Plantsahin lang po natin to para mailagay na po natin itong ating waistband. Ito po, kung nais ninyo yung inyong waistband ay nasa loob o nakaipit po dito sa loob ng lining, ay maglalagay po kayo dito ng puwang sa tahi para dito nyo po dudukutin yung inyong skirt na pag binaligtad po ninyo. Dito po, iipit nyo lang po yung waistband dito sa waist ng skirt po ninyo para ganyan po ang kalalabasan. Nakaipit po siya sa loob. Pero ang gagawin po namin ay hindi ganon, kung hindi nasa labas po yung waistband. Paplansyahin ko lang po ito. Pagkatapos po ay tatahiin muna natin ng isang pasada po ito bago natin ikabit yung ating waistband. Ito po, yung nilagay na po natin yung ating waistband dito po sa lining. At pag natahi na po natin ay dito po tayo magta-top stitch sa kabila. Tatahiin ko muna to hanggang to po sa dulo. Ito po ay pinutol na natin yung ating waistband dahil gagawa po tayo ng ribbon at doon natin po ikakabit. Pag naitahi na po natin yung ating waistband. Close lang po natin ito. Open lang po natin to, saka po natin to ipaganyan po. Ito po natin.
Dito naman po sa dulo, yung pinaka-ribbon natin, ay tatahiin din natin to ng paganito po. Ito po yung dulo. Pasok po natin ito. Ipantay po natin dito sa pinakatahi po. Yun po, ayan, pantay natin. At dito po tayo papasada. Iwasan lang po natin dulo, saka po natin baliktarin po. Ito po yung ating center back. Ang ating mark ay itapat din po natin doon. Saka po natin ipin. Ganun po ang gagawin ko hanggang sa dulo po. Pasadahan lang po natin itong ating waistband mula po rito sa may ribbon hanggang sa paikot po. Ipatong nyo lang po itong ating tunupi na waistband. Ito po. Dito po sa tahi. Ito po yung ating side. Sa magkabilang side po, ito po yung ating kabilang side. Dito po natin itatahi itong kabila ng ating ribbon. Tatahi lang po rito at saka po itatap stitch. Sa side po ito
tingnan nyo kung saan papalin ko yung ribbon. Ganito po yung ribbon natin. Yung dulo po ng ribbon. Ito po ay i-ribbon natin pag na-plancha na. Dito naman po, sa loob ng ating waistband, pwede po kayong maglagay ng botones dito. Lalagyan lang po ng uhalis at dito po yung botones para may design din po. Pwede rin po ito na snap at pwede rin po ito ng kawit na pampalda. Ang gagamitin po namin ay kawit ng pampalda, lalagay dito po para i-hook po rito. Paplansyahin ko lang po ito para malagyan po ng kawit at ilalagay po natin sa manikin. Ito po yung ating ginawang wrap around na skirt. Ito po. Nilagyan ko po dito ng kawit ng palda para dito po natin ikakawit. Ngayon, tulad po ng sinabi ko, maaari nyo po itong lagyan ng uhalis at botones po yung ilagay nyo rito para may design din po o kaya ay snap po. Ito po yung ating nilagay na lining. Hanggang dito po yan, yung sa waistband. Gayon din po yung ating facing. At ito po yung binawasan po natin yung ating laylayan ng ating lining para hindi po nakikita dito sa labas yung ating lining po. Sana po ay nagustuhan nyo yung aming ginawang tutorial video ng wrap around na skirt. At maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aming channel.